Magandang araw mga bata, halina't mag-aral kasama si Ma'am Christina. Para sa ating aralin sa linggong ito, ang katangian ng populasyon sa iba't ibang pamayanan ng rehiyon. Sa natapos na aralin, tinalakay natin ang mga pangunahin at pangalawang direksyon upang matukoy ang lokasyon ng mga lungsod o bayan sa NCR. Nalaman din natin ang mga panandang ginagamit upang makita ang kinaroroonan ng isang lugar o pook. Sa ating aralin ngayon, pag-aaralan natin ang katangian ng iba't ibang populasyon batay sa edad, kasarian, etnisidad at rehiyon. Alam mo ba kung ano ang ginagamit upang mailarawan ang pagkakaiba sa dami ng tao batay sa edad, kasarian, etnisidad o rehiyon? Gaano karami ang mga taong naninirahan sa inyong lugar? Halika't tuklasin natin. Ang populasyon ay tumutukoy sa bilang ng mga taong naninirahan sa isang lugar o pook. Magkakaiba ang populasyon ng bawat lungsod o bayan sa NCR. Mayroong malalaki ang populasyon, mayroon din namang maliliit. Tingnan ang larawan ng populasyon ng ilang lungsod sa NCR. Nakikita mo ba kung anong lungsod ang may malaking populasyon o may maliit na populasyon? Tingnan ang bar graph ng halimbawa ng populasyon ng ilang lungsod sa NCR ayon sa 2015 Census of Population and Housing. Paano mo ito nakita o nalaman? Alam niyo ba na ang bar graph ay isang mabisang paraan upang mailarawan ang populasyon? Ang bar graph ay nagpapakita ng pagkakaiba-iba sa dami ng mga tao sa pamayanan, maging ito man ay batay sa edad, kasarian, etnisidad o rehiyon. Upang lubos niyong maunawaan ang aralin, alamin natin ang kahulugan ng ilang mga kaisipan sa pagsusuri ng mga katangian ng populasyon. Edad. Ang edad ay tumutukoy sa gulang, anyos, o tanda ng isang tao. Kasarian. Ang kasarian ay tumutukoy kung babae o lalaki ang isang tao. Etnisidad. Ang etnisidad ay tumutukoy sa pangkat etnikong kinabibilangan ng isang tao. Relihiyon. Ang relihiyon ay tumutukoy sa pananampalataya ng isang tao. Tingnan ang halimbawa ng bar graph na nagpapakita ng populasyon batay sa edad. Anong edad ang may pinakamataas na bahagdan sa populasyon ng NCR? Tama, ito ay edad 15 hanggang 29. Ipinapakita sa bar graph na ang mga nasa edad 15-29 ang may pinakamataas na bahagdan. Ilang bahagdan ng populasyon ang may edad 0 to 14 sa NCR? Nakikita niyo ba ang sagot? Dumako naman tayo sa isa pang halimbawa.
Tingnan ang bar graph na nagpapakita ng populasyon batay sa etnisidad. Ilang bahagdan ng populasyon ng mga Tagalog ang naninirahan sa NCR? Tingnan mabuti ang bar graph. Tama, ito ay 54.90%. Mahusay. Anong etnisidad ang may pinakamaliit na bahagdan sa populasyon ng NCR? Tingnan ang bar graph. Tama, ito ay ang Waray, 4.50%. Narito naman ang bar graph na nagpapakita ng populasyon batay sa kasarian. Pansinin mabuti ang bar graph. Ilan ang bilang ng populasyon ng mga babae sa lungsod ng San Juan? Nakikita niyo ba ang legend sa ibaba? Kapag nakahilis, ito ay tumutukoy sa lalaki. Kapag nakahiga naman ang linya, ito ay tumutukoy sa babae. Nakikita niyo ba ang populasyon ng babae sa San Juan? Iyong nakahigang linya? Tama, ito ay 64,000. Anong lungsod ang may pantay ang bilang ng mga lalaki at babae? Tingnan ang bar graph. Tama, ito ay Parañaque. Tingnan naman ang bar graph na nagpapakita ng populasyon batay sa relihiyon. Nakikita niyo ba kung anong relihiyon ang may pinakamalaking bahagdan? Anong relihiyon ang may pinakamalaking bilang o bahagdan na naninirahan sa NCR? Pansinin ang bar graph. Tama, ito ay ang Romano Katoliko na mayroong 89.60% bahagdan. Anong lungsod naman ang may pinakakaunting bilang na naninirahan sa NCR? Pansinin at pag-aralan ang bar graph. Tama, ito ay ang Jehovah's Witness. 0.40 bahagdan ang kanilang bilang. Matapos nating pag-aralan ang bilang ng populasyon batay sa edad, kasarian, etnisidad at relihiyon, subukin niyong sagutin ang ilang katanungan. Ano ang tumutukoy sa bilang ng mga taong naninirahan sa isang lugar o pook? Ito ba ang iyong sagot? Populasyon? Mahusay. Ibigay ang ginagamit upang mabisang mailarawan ang populasyon. Ipinakikita rin ito ang pagkakaiba-iba ng dami ng tao o populasyon ng bawat lugar. Kanina, ipinakita sa inyo ang iba't ibang halimbawa nito. Alam niyo ba kung ano ang sagot? Isiping mabuti. Tama, bar graph. Ang bar graph ay isang mabisang paraan upang mailarawan ang populasyon. Mahalaga ba na alam mo ang bilang ng populasyon sa inyong lugar? Bakit? Pag-isipang mabuti ang kasagutan.
Opo, mahalaga upang maisulong at mapabuti ang mga lungsod at bayan sa rehiyon. Matapos nating matalakay ang ating aralin, subukin niyong sagutin ang mga gawain sa pagkatuto upang matasa ang inyong natutuhan sa aralin. Handa na ba kayo? Para sa unang gawain sa pagkatuto, suriin ang bar graph. Sagutan ang mga katanungan sa iyong sagutang papel. Kumuha ka ng isang malinis na papel at lapis. At humanda ka na sa pagsagot sa bawat bilang. Bilang 1, ilang lungsod ang pinagkunan ng impormasyon o datos sa bar graph tungkol sa populasyon. Hindi lahat ng mga lungsod o bayan sa NCR ay nakasama dito sa bar graph. Pumili lamang ng ilang lungsod. Ilang lungsod ito? Sagot, 5. Tama. Maynila, 1. Lungsod Quezon, 2. Taguig, 3. Caloocan, 4. At Pasig, 5. 5 lungsod ang pinagkunan ng impormasyon. Bilang 2, anong lungsod sa NCR ang may pinakamataas na populasyon batay sa bar graph? Tingnan at pag-aralang mabuti ang bar graph. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong papel. Ang sagot, lungsod Quezon o Quezon City. Yan ba ang iyong sagot? Mahusay. Nakikita naman sa bar graph, hindi ba mga bata, na mataas ang bilang ng lungsod ng Quezon sa lahat ng lungsod na nandiyan sa bar graph. Bilang 3, anong lungsod ang pumapangalawa sa may pinakamataas na populasyon? Kung nangunguna ang lungsod Quezon, ano naman ang pangalawang mataas na bilang? Isulat mo ang iyong sagot sa iyong papel. Ito ba ang iyong sagot? Maynila? Magaling. Nakikita naman sa bar graph na ang Maynila ang pumapangalawa sa lungsod Quezon. Pumapangalawa sa may pinakamalaking bilang ng populasyon. At ang nangunguna ay ang lungsod Quezon. Bilang 4, kung paghahambingin mo ang lungsod ng Maynila at Caloocan, aling lungsod ang may mas mababang populasyon? Tingnan mabuti ang populasyon ng Maynila at ang populasyon ng Caloocan. Isulat mo ang iyong sagot. Ito ba ang iyong sagot? Caloocan? Mahusay. Kung papansin ninyo ang bar graph, makikita nyo na mas mababa o mas kaunti ang bilang ng populasyon ng Caloocan kesa sa Maynila. Para sa huling bilang 5, kung ikaw ay naninirahan sa lungsod ng may pinakamababang populasyon, anong lungsod ito? Isulat mo ang iyong sagot.
Ito ba ang iyong sagot? Pasig? Tama! Mahusay! Ngayon naman, tumako na tayo sa ikalawang gawain sa pagkatuto. Pag-aralang mabuti ang bar graph. Sagutin ng tama o mali ang sumusunod na pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Handa ka na ba? Simulan na natin. Bilang 1. Ayon sa bar graph, pinakakaunti ang lalaki sa lungsod ng Quezon. Tingnan ang bar graph. Ito ba ay tama o mali? Isulat mo ang iyong sagot. Ito ba ang iyong sagot? Tama? Mahusay. Bilang 2. Ang mga lalaki sa lungsod ng Marikina ay tinatayang nasa 231,000. Tingnan ang mga lalaki o bilang ng mga lalaki sa Marikina. Ito ba ay tama o mali? Isulat mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot, mali. Bilang 3, ang lungsod ng Parañaque ang may pinakamataas na bilang ng mga lalaki at babae. Pansinin mabuti ang bar graph. Ito ba ay tama o mali? Isulat mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot, tama. Bilang 4. Sa dalawang pangkat ng mga tao, may mas malaking bilang ang mga lalaki kaysa sa mga babae. Ito ba ay tama o mali? Isulat mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot, mali. Para sa huling bilang, ang populasyon ng lalaki at babae sa lungsod ng Makati ay mas malaki kaysa sa lungsod ng Marikina. Pansinin ang bar graph. Paghambingin mo ang populasyon ng lalaki at babae sa lungsod ng Makati sa lungsod ng Marikina. Ito ba ay tama o mali? Isulat mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot, tama. Nakuha mo ba ang mga tamang kasagutan? Mahusay. Dumako na tayo sa ikatlong gawaing pagkatuto. Pag-aralang mabuti ang talahanayan. Pagsunod-sunurin ang mga relihiyon sa NCR. Mula sa may pinakamataas na populasyon hanggang sa may pinakamababa. Lagyan ng bilang 1 to 5 ang patlang. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Pagsusunod-sunurin lang natin mga bata mula sa may pinakamataas hanggang sa may pinakamababa. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo upang ito'y pag-isipan at pag-aralan. Ngayon naman, kumuha ka na ng iyong sagutang papel at humanda ka na sa pagsagot.
Handa ka na ba? Timer start now. Ngayon, iwasto mo ang iyong kasagutan kung nakuha mo ba ang mga tamang sagot. Iyan ba ang iyong mga naging sagot? Mahusay. Tandaan, ang populasyon ay tumutukoy sa bilang ng mga taong naninirahan sa iisang lugar o pook. Ang bar graph ay nagpapakita ng pagkakaiba-iba sa dami ng mga tao sa pamayanan, maging ito man ay batay sa edad, kasarian, etnisidad o rehiyon. Mahalagang malaman ang populasyon ng mga lungsod at bayan sa pagsusulong at pagpapabuti ng rehiyon. Upang mas matasa pa ang inyong natutuhan, sagutin muli ang gawain sa pagkatuto. Buuin ang mga pangungusap batay sa mga impormasyon sa talahanayan. Isulat mo ang iyong sagot sa sagutang papel. Muli nating gagamitin ang talahanayan sa naunang gawain. Pansinin ang mga relihiyon sa unang hanay. Iglesia ni Cristo, Islam, Evangelicals, Romano Katoliko at Jehovah's Witness. Para sa ikalawang hanay, ang kanilang bilang ng populasyon at sa huling hanay ang bahagdan. Handa ka na ba? Kumuha ka ng isang papel at lapis at sagutin ang mga katanungan sa bawat bilang. Bilang isa. Ang pinakapangunahing relihiyon sa sambahayanan ng NCR ay ang... Isulat mo ang iyong sagot. Ito ba ang iyong sagot? Romano Katoliko? Tama. Magaling. Dumako na tayo sa ikalawang bilang. Ang pang-apat sa pangunahing relihiyon sa NCR ay ang... Tingnan mabuti ang talahanayan. Ang tamang sagot, Islam. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Mahusay. Bilang 3. Ang relihiyong Iglesia ni Cristo ay may katumbas na bahagdang... Tingnan ang bahagdan ng relihiyong Iglesia ni Cristo. Ang tamang sagot, 3.2%. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Magaling! Bilang 4, ang mga mananampalatayang Romano Katoliko ay may kabuuang bilang na... Tingnan mabuti ang bilang ng Romano Katoliko sa talahanayan. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong papel. Ang tamang sagot, 10,571,327. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Mahusay. Bilang 5, ang populasyon ng relihiyon ay mas malaki kaysa sa mga relihiyong Islam at Jehovah's Witness.
Ang tamang sagot, Evangelicals. Ulitin ko mga bata nagkaroon lang ng typo error si Max. Okay, sa number 5. Ang tamang sagot ay Evangelicals. Bilang pangwakas na pagsusulit, gamit ang bar graph, sagutin ang mga katanungan sa bawat pila. Piliin ang letra ng iyong sagot. Isulat ito sa iyong sagutang papel. Handa ka na ba? Letra lamang ang isusulat sa iyong papel. Bilang 1. Ilang bahagdan ng populasyon na mga Ilocano ang naninirahan sa NCR? A. 5%. B. 5.70%. C. 11.50%. D. 54.90%. Ang tamang sagot, B. 5.70%. Bilang 2, anong etnisidad ang may pinakamataas na bahagdan sa populasyon ng NCR? A. Bicol. B. Bisaya. C. Tagalog. D. Waray. Tandaan kids, ang may pinakamataas o may pinakamalaking bahagdan. Ang tamang sagot, C. Tagalog. Kitang-kita naman, di ba? Na ang Tagalog ang may pinakamalaki o pinakamataas na bahagdan ayon sa bar graph. Bilang 3, anong etnisidad ang may bahaging 8% ng populasyon sa NCR? A. Bicol. B. Bisaya. C. Ilocano. D. Tagalog. Ang tamang sagot, A. Bicol. Bilang 4, kung paghahambingin ang mga bilang ng mga Ilocano at Waray sa NCR, aling etnisidad ang mas marami? A. Bicol. B. Ilocano. C. Tagalog. D. Waray. Ang tamang sagot, B. Ilocano. At para sa huling bilang, bilang 5, kung susuriin ang populasyon ng Bicol at Bisaya, anong paglalarawan ang maaari mong mabuo? A. Pinakamalaki ang populasyon ng Bicol sa NCR. B. Mas maliit ang populasyon ng Bisaya kaysa sa Bicol. C. Mas malaki ang populasyon ng Bisaya kaysa sa Bicol. D. Magkapareho ang dami ng populasyon ng Bicol at Bisaya. Sulat mo ang letra ng iyong sagot.
Ang tamang sagot, C. Naiwaso nyo ba ang inyong mga kasagutan? Nakuha nyo ba ang mga tamang sagot? Magaling! Binabati ko kayo. Ngayon, maaari nyo nang sagutan ang mga pagsasanay na matatagpuan sa inyong self-learning module. Gumamit ng sagutang papel para dito. Hanggang sa muli! Paalam!